Kaya kadalasan mga problema ng ating mga kababayan ay nag-o-overstay. Marami, siguro naman lingid sa inyo, marami tayong mga kababayan na marami rin siguro ang statistics natin nasa ano rin sila, nasa mga 5,000. Overstay? Marami dyan po yung mga walang papel. Kaya ingat po kayo, lalo-lalo na yung mga ginagamit sa pagpapautang. Siyempre, alam ko naman mga kababayan natin, likas naman tayong mababait, di ba? Pag maayos yung papel mo, hindi ka naman papasok sa mga ganyang Kaya sila napipilitan na gumawa ng hindi na angkop sa atin, wala na talaga silang magawa. Kahit yung mga kababayan natin na iba, yung mga wala ng trabaho, wala na talaga, kaya napapasok nila yon katulad ng mga drugs. Alam po ninyo yung 119 na nakakulong na kababayan natin, ang drugs po doon ay nasa 50. Opo, involved sila sa mga pagbibenta. Meron po tayong mga kababayan dito na nai-involve sa drugs magbenta. Pero, alam nyo naman ang drugs, una, akala mo magbibenta ka, yung pala, mamaya gagamit ka na rin. So, hanggang masira ka na. Diba? So, medyo lang tayo. Dapat nga maging responsible ka na. Kaya napakaganda nga yung ganito, member kayo ng sa community. Nang sa gayon ay nakakaroon kayo ng ng chance na malaman yung mga dapat ninyong malaman. Ayan. Okay, ano pa ginagawa natin sa mga nag-overstay? Ayan. Binibigyan natin ng papel kagad, lalo na yung mga overstaying. Tapos ay endorse natin yan sa Hong Kong Immigration, nang sa gayon ay mapakiusap natin na huwag naman silang parusahan ng husto. Alam nyo, pagka yung mga ganyan na cases, nagagawa natin dyan, nababawasan natin ng imbis sa 100% yung parusa mo, pabawasan ng 1/3 yan. Makakatulong yung mga endorsements natin sa mga gobyerno dito. Ayan. Ito, importante dito anytime bawat isa sa atin ay masangkot sa pulis. Anytime yung mga isa sa kaibigan natin o kaibigan, kamag-anak o katabi mo dyan ay pwedeng masangkot sa pulis, di ba? Lagi yung tatandaan po yan. If one is arrested by police, the person concerned should know the following. Huwag po kayong matatakot sa pulis. Kasi ang trabaho po ng pulis ay pangalagaan ang katahimikan o ang safety ng kanilang lugar. Yan po yung primary concern ng pulis. So kapag may nasangkot, may nag-aaway dyan or anuman, talagang kukunin kanila, aarestuhin kanila. Pero hindi nangangahulugan na ikaw ay may kasalanan na. Ang tawag doon, custody. Iko-custody kanila para mapanatili nila yung katahimikan. So dapat, alam mo, tanungin mo sila, huwag kayong matatakot. Ayan, charges should be filed within 48 hours. Ngayon, pag nasa police custody ka, at wala naman silang maikaso sa'yo, sa loob ng 48 hours dapat i-release kanila. Tandaan niyo yan, ha? Kung wala silang maikaso sa'yo. Kung alam mo na talagang wala kang kasalanan, pero lang kung alam mong may kasalanan ka, talagang doon ka na. Diba? Okay. Pagka na-aresto kayo, tingnan nyo yung mga dapat ninyong gawin, tatandaan niyo yan, ha? I-share nyo yan sa mga kaibigan natin. Dapat focus lang kayo. Pakinggan ninyo mabuti, pakiramdaman ninyo kung ano yung mangyayari. Pwede po kayong hindi sumagot sa mga basta susunod lang kayo sa kanila. Unang-una, ayan, you have the right to remain silent. Ayan, galing nga yan sa pelikula eh. Napapanood kayo doon po yan. Diba? Totoo po yun, diba? Pagdating ng pulis, sasabihin niya sa'yo, meron kang karapatang manahimik.
Dahil anuman yung sabihin mo ay susulat namin na baka po pwedeng magamit pang ebidensya laban sa iyo. Totoo po yun, napaka-importante ano yun sa polis. Ayan. Huwag niyong kalilimutan kaagad, kahit magaling kang mag-English, kahit marunong kang umintindi, hingi pa rin kayo ng interpreter na Pilipino. Alam po ninyo yung interpreter na Pilipino na yan, ang laki ng tulong sa inyo yan. Una, pwedeng siya na yung tumawag sa amin. Katulad ng Friday, tinawagan ako ng kababayan natin na nasa police station, yung interpreter na yung tumawag. Wala siyang matirahan, palalabasin siya ng pulis. So, minsan kasi siguro naririnig nyo, kasi ako naririnig ko yung mga interpreter daw minsan. Hindi ano, huwag po kayong umasa na papapuran kayo ng interpreter. Kasi trabaho nila yan, hindi nila pwedeng pabayaan yon. Dahil yung mga pulis, ang style ng mga yan, magtatanong dito sa isang interpreter, pauulit niya dito, pauulit pa niya dyan. Sisiguraduhin nilang hindi ito nagsabi ng ano? Ng mali. Kaya mo ngayon, kung ano lang yung sinabi mo, yun lang yung sasabihin nila. Pero siyempre, internal na rin. Alam nyo, yung mga yun, tatawag sa amin yan, tapos ano sasabihin nila yun. Malaking bagay na yun. So, tawag kayo ng interpreter. Ayan. The right to consult with his lawyer before being interviewed. Meron po kayong karapatan. Dito, ayan mamaya dito po sa Hong Kong, pag kayo po ay na-involve sa police at inakyat ang kaso ninyo sa court, meron pong nakatalagang lawyer para sa inyo. Yung tinatawag na duty lawyer. Sa atin, ang katapat niyan, yung public attorney. Pero ang kagandahan po dito sa Hong Kong, ang duty lawyers nila, ano po yan, talagang bayad po yung mga yan, binabayaran ng Hong Kong government. Pero talagang patas ang mga yan, professional naman talaga mga yan. Okay? So wag po kayong matatakot. Saka dito, pagka gusto mong, halimbawa, nasa court, pwede po kayong magpalit ng duty lawyer pag hindi nyo gusto. Pag meron kayong kilala na duty lawyer, pwede nyo i-recommend. Ayan. And all interviews and statements must begin with caution. Alam po ninyo, dapat huwag po kayong matatakot na magsabi doon sa police, yung nag-i-interview sa inyo, kung ano yung mga pwedeng mangyari. Kailangan bigyan niya kayo ng babala doon sa statement na ibibigay ninyo. Kuha niyo po ba yan? Ayan, the caution statement. At the beginning of the police interview questioning, the following will be read. Ayan o. Dapat sabihin sa inyo ng pulisya, tatandaan nyo na yan. Yan na. You are not obliged to say anything. Dapat yung pulis mismo, babasahin sa inyo yan. Huwag ko kayong mahihiya. Yung mga pulis, talagang gano'n lang yan. Siyempre, mga military naman mga yan, mga pulis, di ba? Siyempre, hindi kayo makakahintay na sila ay magsusumamo sa inyo. Talagang rude ang mga yan. Pero, huwag mo lang kalilimutan na yung karapatan mo. Kailangan anything you say can be as evidence. Ayan. Consulates advice. Ayan. Stay calm and say nothing. Kalma lang. Yung sinasabi ko kanina. If unsure of your statement, ayan, pwede po kayong humingi, sabihin yung pulis na pwede po ba kaming tumawag sa aming konsulado muna. Hindi po bawal yun. Next. Ayan. Ayan yung lawyer. Yung sinasabi kong duty lawyer kanina, sa unang pag-servisyo sa inyo, walang bayad. Pero sa susunod, maniningil ng, ngayon, puro 500 na eh. Pero, pwede pa rin i-waive yan. Pag wala ka talagang pera, magsasabi ka lang. Kasi ang tawag po nila dyan, sa fee na yan, day and bail. Handling fee. Handling fee. Ang tawag nila dyan. Pero, pag wala ka talagang pera, magsasabi ka lang. Pag sinabi mong may pera ka, siyempre, magpagbabayarin ka nila sa bangko. Pero kung sinabi mong wala, papipirmahin ka lang na wala kang pera. Nadilibre yan. Ayun.
bumalik na naman tayo sa loob. Ano ba yan? Pwedeng... Ayan, basahin na lang natin yan. Kung maiiwasan, huwag umutang. Kung maaari, huwag umutang para sa iba. Bakit? Kasi tinatagpuan. Huwag maging reference. Ayan din, ha? Sigurado ako may mga nagre-reference sa inyo. Okay, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Kahit yung katabi mo, huwag mong pautangin. Kung ayaw mo, mawalan ng kaibigan. Pag pinautang mo yung katabi mo, darating ang araw, mag-aaway kayo. Pag hindi mo yung pinautang, hindi kayo mag-aaway. Diba? Totoo. Pag pinagbigyan mo yan, mag-aaway kayo. Parang ano, parang yung misis ko, may nagpipinta sa kanya. Sabi niya sa akin, sige na, bilhin na natin. Alam ko naman na hindi naman namin kailangan, saka ang mahal-mahal. Sabi ko sa misis ko, pag pinili mo yan, darating ang araw, mag-aaway kayo. Kasi pagka nalaman mo na hindi mo pala gagamitin at saka ang mahal-mahal, Mas mura pala sa isa. oo. Siyempre, sasama yung loob mo sa kanya, niloko ka pala niya. Eh ngayon, pag hindi mo yung binili, tinanggihan mo yan, ulitin ko, yung kailangan marunong tayong tumanggi. Kasi pag marunong tayong tumanggi, makakaiwas tayo sa away. Di ba? Siyempre, pag nalaman mo na hindi, na naloko ka ng kaibigan mo, ng katabi mo. Di ba? Wala kang Ikaw na yung lalayo. Wala na yung friendship nyo. So, matuto tayong tumanggi. Ayan. Okay. Loan problems. Ito po yun, no? Kailangan po natin tatandaan. Please remember that the consulate is not a collecting agency. Totoo po yun. Hindi naman po kami, ano, di ba? Na puro... Kasi yung mga iba pupunta doon para singilin yung isa. Ayan. So, ayun, ano ba yung natutunan na? May natutunan po ba kayo? Yes! Sir, Sino po yung may katanungan? Bilis lang po tayo. Sige. sila muna. Kailangan magra-run as president. Okay. Dito ako sa inyo. Thank you, sir, for the... Ay, wala naman sa tanong. Okay. Sige. Walang magtatanong. Pag walang magtatanong, magpapasalamat na ako sa inyo. Maraming salamat po, sir. Ikat ko lang saglit ha, kasi aalis na si Miss Judith dahil may appointment pa siya sa kabila. Pero yung mag-stay si sir kasi magpipicture pa tayo sa kanya after nito. Ha? Okay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Sir John.